Anim silang magkakaibigan at isang simpleng adventure lang sana ang gagawin nila. 3 araw lang sana sila sa bundok makiling. Ngunit hindi nila akalain na ang 3 araw na yon ay magiging 3 taon. Sina Marco, Carlo, Ryan, James, Bea at Jessa ay matagal nang nagpaplano na umakyat sa bundok na Mount Makiling. Nag-set sila ng araw at itinaon sa weekends. At sa wakas ay natuloy din ito. Marami silang naririnig na kwento ng kababalaghan sa bundok ng Makiling. Ngunit hindi sila naniwala. At lahat ay idinaan nila sa biro. Bago sila umalis, sinabihan sila ng matatanda sa baryo. Mag-iingat kayo mga anak. May mga lugar dyan na hindi dapat pinapasok. Ngunit nagtawanan lang sila sa pamahiin ng mga matatanda. 3 araw lang po ito, Lola. Ang sabi ni Bea. Habang nasa biyahe sila sa loob ng sasakyan, ay masaya pa silang nagtatawanan at nagkakantahan. Wala silang kamalay-malay na hindi na sila makakabalik sa kanilang pamilya. Masaya silang umakyat sa bundok. Ngunit bawat isa sa kanila ay may kakaibang naramdaman pag-akyat sa itaas ng bundok. Dahil nakaramdam sila ng gutom, ay kumain muna sila. Subalit pagkatapos nilang kumain, ay itinapon nila ang mga basurang pinagkainan sa tabi ng puno. Pagkatapos, nagkaroon na sila ng group picture. Isa-isa na silang kumuha ng mga picture sa bawat madaanan nila. Si Bea ay may nadaanang puting bulaklak. Pinitas niya ito at isinabit sa tenga. At pagkatapos ay nagpicture. Ngunit nang tingnan niya ang larawan sa cellphone niya, ay may kasamang larawan ng isang babaeng nakaputi ang suot. Kinilabutan siya. Ngunit mas natakot siya nang mapansin niyang nag-iisa na lang pala siya at napahiwalay na siya sa kanyang mga kasama. Ang 4 na kasama ni Bea ay kanina pa siya hinahanap. Parang kanina pa tayo umiikot. Ang sabi ni Jessa. Hanggang sa dumating na ang gabi. Biglang kumapal ang fog at tila may naririnig silang mga bulong. Umalis na kayo. Ngunit huli na ang lahat. Nakakita sila ng isang kubo sa gitna ng gubat. Isang matandang babae ang lumabas. Dito muna kayo magpahinga. Alam kong pagod na pagod kayo. Bukas nyo na hanapin ang kasama nyo. Gulat na gulat sila. Paano niya nalaman na nawawala si Bea? Halos magdamag silang hindi nakatulog sa pag-aalala at takot. Kinabukasan, umalis agad sila. Pero hindi na nila nakita ang daan pabalik. Nagpaikot-ikot sila upang hanapin ang daan at si Bea. Ngunit nabigo sila. Ang araw ay naging linggo. At ang linggo ay naging buwan. At ang buwan ay naging taon. Kumakain na lang sila kahit anong makita nila para makasurvive lang sila. At unti-unti silang nagbago. Si Ryan parang may kinakausap sa dilim. Si Jessa halos hindi na kumakain. Si Carlo naging agresibo. Si Marco palaging nakatitig sa kawalan. Palagi na yang naririnig ang boses ni Bea na umiiyak at humihingi ng tulong. Ang mga magulang nila halos araw-araw na hinahanap at nagpapatulong na sa mga pulis. Isang araw, may nakita silang liwanag at nagtakbuhan sila palabas ng gubat. At sa wakas ay nakalabas na sila. Ngunit paglingon nila ay narinig nila ang boses ni Leia, nagmamakaawa at umiiyak. Hanggang sa makita na sila ng mga pulis. Sir,
Nasaan po kami? Ang tanong ni Jessa. Gulat na gulat ang mga pulis. Kayo ba ang mga nawawala 3 taon na ang nakakaraan? Gulat na nagtinginan sila sa isa't isa. Ang alam nila ay 3 araw lang sila nawala. Dinala sila sa kanilang pamilya. Ngunit ang mas nakakatakot ay hindi sila tinanggap dahil ayon sa pamilya nila ay may mga gabi raw na nakikita silang nakatayo sa labas ng bahay. Makalipas ang ilang linggo ay isa-isa silang naglahong muli. At sa gitna ng gubat ay may 6 na aninong nakatingin sa bawat maliligaw doon. Kung nagustuhan mo pa ang ganitong kwento, paki-like and subscribe at mag-comment na rin po. Maraming salamat po.